Amen. So who among you are ready to hear the word of God? Nako, mahina. Who among you are ready to hear the word of God? Amen. So labas nyo na yung mga notebook nyo, and kung ako sa inyo, hindi ko i-miss yung oras na ito. Amen. Because this is a special day, not only here in God is Able, but overall Canada, because this is a Thanksgiving Day. Tama ba? Amen. So now, we have a special visitor. Ano? Hindi kami ngayon yung magpipreach, hindi kami magme-message. Meron tayong import fresh from the Philippines. Amen? So he is one of the friend of our senior pastor, Pastor Donald Olivar in the Philippines. And he is the chairman. Oh, bigatan, di ba? Chairman of CCMF, Cabanatuan City Minister Foundations. So ang ibig sabihin nun, sa city ng Cabanatuan, is merong isang tinawag ng Panginoon para i-gathered sila in one accord to give glory for the King of Kings and the Lord of Lords. Amen ba? So who among you are ready? Nako, kulang ba? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Amen. So hindi ko na patatagalin. I know. Lahat tayo is nakapaghanda na. So may we call our special guest for today, Bishop Romy Rodriguez. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hello. Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang karangalan po na mapunta rito sa God is Able, kay Pastor Chris at sa kanyang mga tupa. Amen po ba? Sino po sa inyo ang taga-Cabanatuan? Okay. Sino po sa inyo ang Ilocano? Ilocano. Taga-Bisaya. Sino po ang Bisaya? Walang nagtaas ng kamay. Pastor, sino ang taga-Mindanao? Ayan. Welcome po sa ating gawain sa umagang ito. Ito po ay natapat po na Thanksgiving at nabigyan po ako ng misyon para magbigay ng mensahe sa umagang ito. At ang title po natin ay It's All About His Mission and My Mission. Hindi po ako ang nagbigay noon, si Pastor, kaya masunurin lang po tayo sa pagbibigay ng ating mahal na pastor dito. Sino po rito ang taga-obrero? Obrero, oh. May kasama ako rito sa obrero. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon for the last 3 years na nag-retire po ako sa denomination at sa pagpapastor. Pero purihin po ang Panginoon dahil hindi yun hadlang para magtuloy-tuloy para sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ano man po yung kalagayan natin sa buhay, ano man pong profesyon meron tayo, ang importante po, nagkakaisa po tayo sa misyon na nais ng Diyos para sa buhay natin. In John chapter 3, verse 16 to 17, yun na po ang pinakabuod. Ang sabi ron, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Then, in Matthew 28, verse 19 to 20, yun po yung iniwan ng Diyos ng Panginoong Hesus na misyon para sa ating mga tagasunod. Ang tanong ko po ngayon, sino po sa atin ang naging Christian 1 year to 5 years ago? 1 year to 5 years ago. Okay, maraming salamat po. Sino po ang naging Christian na 6 years to 10 years? Ayan, maraming salamat po. How about the 11 years to 15 years? Ayan. Sino po rito ang 20 years above na Christian na? 20 years above na Christian. Ayan, purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mga sarili at ang Panginoon. Isang bagay po, kahit ilang taon tayo sa Panginoon, iisa lang po ang mission natin. At ang mission natin ay yung mission rin ng ating Panginoon. Tama po ba? Ako po ay nakakilala sa Panginoon bago po i-start yung message natin.
Siguro mas marami pa sa inyo ang hindi na ipanganak. 1977. I was second year high school on that time. I was born in a Catholic religion. Tayo po ay bodyguard ni Father. Knights of the Altar. Nag-aral po ako sa Cainta Catholic School. Nagbubuhat po ako ng rebulto. Every October ay tinatawag po na Month of Rosary. Araw-araw po yan, nagro-rosaryo. Lilibutin ang buong subdivision. Kasama yung father ko. Pagka Miyerkules at Biyernes, nasa Baclaran at nasa Quiapo kami, wala pong patlang yon. Hindi lang po kami nakakapunta pagka may sakit yung father ko. Pero every Wednesday, every Friday, Baclaran and Quiapo. Amen po ba? Sino po ang Catholic rito? Dati. Sino ang Catholic na tunay ngayon? Wala. Alam niyo ba meaning ng Catholic? That is a universal church. Catholic, hindi po yung Roman Catholic. No? So kung ikaw ay Christian, you are a Catholic, but not Roman Catholic. February 20, 1977, nakakilala po ako sa Panginoon through film showing. Dahil madalas kaming naglalaro sa basketball court, nag-start ang Wesleyan Church sa Cainta from San Juan, Metro Manila. Then doon po film showing. Doon sa film showing, doon sa medyo kababata ko sa inyo, alam nyo yung panahon ni Marcos ay tinatawag na conserve energy. At naroroon si, kalimutan ko na yung karakter, pasensya na. At dito po ay ipinalabas yung The Prodigal Son. Si Asyong Aksaya yung karakter. Asyong Aksaya. At yung karakter ni Asyong Aksaya, na-relay doon sa story ng Prodigal Son. Alam naman po natin, sino nakakaalam ng kwento ng Prodigal Son? Okay. Alam natin po yon. Then, habang nanonood po ako, nakita ko yung sarili ko, kahit pala ako nasa church, kahit pala lagi akong nakadikit doon sa taong nakaputi, hindi pala yon ang daan para ako ay mapunta sa langit. Kahit gumawa ako ng kabutihan araw-araw, minsan Monday to Saturday may konting kasalanan, pagdating ng linggo magiging banal dahil nag-take ka ng Holy Eucharist, pero after that, wala pa ring saysay. Pero on that day, February 20, 1977, ang Panginoon ay nangusap sa akin at ang sabi niya, Romy, kailangan mong tanggapin ako bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ang simbahan, hindi ang relihiyon, kundi ako lamang. On that time, lumapit po ako sa preacher at nagpray ako ng prayer of acceptance, forgiveness, ABC, accept Christ, believe, and confess all your sins. Then after that, boom, born again. Amen. Marahil, nakaka-relate kayo dun sa, nung naging born again ka, naging born again ako, talagang todo-todo, gusto mo kaagad, spread out agad yung nalaman mo. Hindi po pwedeng itago. Kung merong secret millionaire, walang secret Christian. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, walang secret Christian. Kung Kristiyano ka, laging maihahayag yon, laging makikita sa puso mo, sa pananalita mo, sa mga gawa mo. At nagpapasalamat ako dahil maaga ako naging Christian. Second year high school, ang bunga noon, nawala yung bisyo, nawala yung paunti-unting sigarilyo dahil sa barkada, nawala si San Miguel Beer. Alam niyo po yung outcome, yung consequence. At my age, at the age of 63, by November next month, wala po akong maintenance. Amen. Purihin po ang Panginoon.
Bakit? Katulad nung inawit natin kanina, I surrender all. Pagka maaga tayo nakakilala sa Panginoon at maagang binago ng Diyos ang ating buhay, walang problema sa ospital. Walang problema sa doktor. At yun po ay malaking bagay. Nung ako po naging Christian, magmula second year hanggang fourth year, cleaners ng church. House church kami. Yung altar, yun ang kusina, tapos yung pinakasala, yun ang may mga upuan. Every Saturday afternoon, wala po akong matandaan na ibang occasion. Nasa church kami, naglilinis, tinutulungan po namin yung aming pastor. Dito sa church natin rito, nakikiatin na rin ako. Siguro hindi nyo na problema maglinis. No. Pero doon, nung araw, talaga namang kami yung pagkatapos maglinis, konting fellowship, yung pastora, nagluto ng banana cake, ganon, fellowship. At yun yung time na nauso yung house-to-house visitation. At the age of 15, napapagkamalan po kaming Jehovah's Witness at Sabadista. Pero yun po ay dahil sa pagnanais natin na maibahagi yung Kristyanismo, maibahagi kung ano yung nabago sa buhay mo. And up to this time, for the last 47 years ago, 39 years po ako na naging pastor since 1985. I was assigned in Palawan for 5 years, then assigned in Manila sa tapat po ng SM North, West Avenue. Then 1990, na-transfer po ako sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija po, for the last 31 years, 4 lang po ang church na napuntahan ko. One in Rizal, Bicos. Second po ay Siklong, Laor. Third ay Camtinio, Cabanatuan, 2004. Then sa ngayon, since 2018, sa Obrero, Cabanatuan City. Maraming mga struggle sa buhay sa pagiging Kristiyano. Pero ang kailangan lang po ay determination, commitment, at i-claim yung promises ng Panginoon. Amen? Hindi po tayo exempted sa mga problems. Maraming problema. Actually, tayo yung attraction ni Satan Dahil yung mga non-Christian, sabi ni Satan, wag na yan, akin na yan Pero ikaw na Kristiyano, kung ano yung kahinaan mo, doon tayo atakihin. Pero sa tulong po ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan na makawala sa Kanya. Amen po ba? Nag-struggle po ako nung meron nagsasabi sa akin na, Romy, parang may calling ka. May calling ka. Pero dahil ako po ang bunso sa magkakapatid na 5, panganay ay lalaki, bunso ay lalaki, 3 babae sa gitna, iniisip ko na kung ako'y magiging pastor, walang mag-aasikaso sa parents ko. Pero pagka sinurrender mo pala lahat-lahat sa Panginoon, hindi mo kinakailangan mag-worry sa anumang bagay. Amen po ba? So, nag-aral pa po muna ako ng college sa Recto. Doon habang nag-struggle ay may sumaksak po sa akin. I speak sa Recto. At doon ko nakita na ang calling talaga ng Panginoon, kahit saan ka mapunta, kahit anong panganib ang darating sa iyo, hindi kanya pababayaan. Yung I speak po, dire-diretso sa akin, tumusok lang po doon sa folder plastic. Tumusok siya. Pagkatusok niya, nalaglag. Kitang-kita mo sa sinag ng araw, napakahaba na I speak na stainless, pero kahit yung t-shirt ko, hindi sa natusok. Yung protection ng Diyos. Then,
Nung time na yon, ako po'y nakatira sa Caloocan. At ang sabi ng mga kaibigan na naroroon, rest back tayo. Alam niyo naman, mga college student. Sabi ko, hindi na kailangan. Hindi naman ako nagalaw. Wala namang butas. At ang Panginoon ang siyang nagbigay ng proteksyon. Sa ganong senaryo, kung meron kang discernment, nakikita mo na meron ka talagang calling. Yung protection ng Diyos. Dahil ako'y lumaki sa nakagawian nating reliyon, wala kaming kamag-anak na pastor o na born again. Ako pa lang, ay hindi ko lubos na maunawaan. Hanggang sa nakapag-work ako ng 1 year, then sa work, habang nagwo-work, mapupunta ako ng Saudi. That was 1980. I was 18 years old. Pero nakita ko na mas magandang sumunod sa Panginoon. Ang sabi sa Bible, what shall a prophet a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ibig sabihin, kapatid, mas mahalaga yung kaluluwa mo kaysa sa yaman ng buong mundo. Kaya sinurrender ko po yung Saudi at ako ay pumasok sa Bible College. Bakit ko nalaman yung kalooban ng Diyos na pumasok sa Bible College? Isang bagay. Habang nagtatrabaho po ako ay nagkasakit. Sa aking sakit for 1 month, nagchichil ako every afternoon. May lagnat ako. Hanggang sa dumalaw yung pastor na na-assign sa Indonesia, pinag-pray po ako. Ang prayer ko noon, Lord, kung ako po'y hihipuin nyo sa oras na ito habang nananalangin yung iyong lingkod, susuko ko yung buong buhay ko, papasok na po ako sa Bible College. At yung time na yan, nung sinabi ng pastor na divine healing be upon you, magmula ulo hanggang paa, yung oras po na yon, ako po'y nakabangon. At parang merong lakas na naramdaman ko. At magmula noon, nawala po yung aking lagnat, nawala yung pag-chill ko. Nung ako po'y nagpa-check up kinabukasan, Monday, alam niyo po ang findings ng doktor, for 1 month na hindi nila ma-detect. Guess what? Kabag. Nag-chill ka ng everyday, tuwing hapon, nilalagnat ka, the whole month, then ang hatol ng doktor, specialist, kabag. Sa Panginoon, wala pong imposible kung ikaw ay tatawagin. Lahat ng kaparaanan gagawin niya para sumunod ka sa Panginoon. Okay. Kaya minsan, kung tayo po ay nagkakasakit, huwag po kayo malulungkot. Tanungin niyo sarili niyo, Panginoon, ano ba ang plano niyo sa buhay ko? Panginoon, kailangan po ba ako ni Pastor Chris para maging another pastor in Calgary? Ano ba? Pastor, open po ba yung Edmonton? Yung Alberta? Baka pagka nagkasakit ka, huwag ka na pong magdalawang isip. Magpa-counsel ka na kay Pastor Chris at sasabihin niya, kapatid, pumunta ka na doon. Amen po ba? Merong isang karanasan sa Bible College. Sa Bible College po, 4 na taon kami. 4 years sa studies. Stay in po kami sa dormitory. At ang Ilocano, saka ang Tagalog, parang may konting discrimination din. No? Hello, sino po ang Ilocano? Taas ang kamay. Ang Tagalog. Yan. Sa Bible College, English speaking yan. English speaking. Pagka Ilocano ka, pagka nag-pray ka, pwede kang mag-Tagalog, mag-English, huwag ka lang mag-speaking in your dialect. Okay? Kada word yun, piso. That was 1981, piso. Wala ka pang pan-tuition tapos nakapag-sentence ka ng 5 word, di 5 piso ka agad. Pagka Tagalog ka, pwede kang mag-Ilocano, karigregatan, at pwede kang mag-English. Ito po ang kwento. Prayer meeting.
nagpe-pray yung Ilocano. Classmate ko yun, ha? Classmate ko. Tunay na yung nangyari to. Sabi niya, Lord, Tagalog, salamat po sa lahat ng bagay na ginawa. Eh, yung kasama naming Tagalog na taga Valenzuela, dahil ang background ay, hindi ko nasasabihin kung anong denomination, sabi niya, siya nga po, Panginoon. Opo, Panginoon. Bawat prayer ng Ilocano, Opo, Panginoon. Siya nga po, Panginoon. Eh, yung Ilocano, habang nagpipray siya, sabi niya, Panginoon, bigyan niyo po kami ng, hindi niya matagalog yung lakas. Panginoon, bigyan niyo po. Eh, antay yung Tagalog. Siya nga po, Panginoon. Opo, Panginoon. Eh, nag-post. Hindi alam yung salitang lakas. Eh, sabi nung Ilocano, Panginoon, bigyan mo po kami ng pigsa. Eh, ang pagkaintindi ng Tagalog, sabi niya, Panginoon, siya na lang po, Panginoon. Eh, di kaganda-ganda ng prayer namin, eh, medyo nahaluan ng konting katatawanan kasi pagkaintindi ng Tagalog, yung pigsa, yung bukol na di ba? Kaya minsan, mahirap rin yung ng dialect, di ba? Kaya kailangan alamin muna natin. Maging si Jesus, yun ang naging mission niya sa lupa. No? Kung paano siya makiharap sa bawat nationality, kung anong lingwahe, kung anong kultura. At ganoon rin po tayo sa time natin ngayon. So, in His mission, sabi rito sa number 1, Jesus was sent to the world. Okay. Yun ang unang misyon. Anong dahilan? Doon pa lamang po sa Old Testament, in Genesis chapter 3, verse 15, nakita na ng Diyos na may problema ang tao. Nung ang ahas at ang unang tao, si Adan saka si Eva ay nagkasala, nakita na kaagad ng Diyos ang magiging kahinatnan ng mundo nung magkasala ang unang tao. Sino po ang unang tao? Parang halo tayo. Merong Adan, merong Eva. Sino pang una? Si Adan. Okay. Dahil ang babae galing sa katawan ng lalaki. Tama po ba? Doon sa buto. Kaya unang tao ay si Adan. Nung magkasala si Adan, dahil kay Eva, sa ayaw at sa gusto natin, mapanukso talaga ang mga babae, di ba? Nagkasala si Adan dahil kay Eva. No. Ay ngayon yung ahas, nagkatawang ahas yung si Satanas, nung makita ng Diyos na magiging malala ang problema ng sanglibutan dahil sa unang tao na nagkasala, nagbigay na kaagad siya ng pangako at solusyon. That is in Genesis chapter 3, verse 15. Okay. At dahil doon, nagkaroon ng katuparan ng ang Panginoong Yesus ay ipinanganak ni Birheng Maria, yung tinatawag na virgin birth. At ito nga ang layunin niya ng Panginoong Yesus in John 3:16, ang sabi niya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kaya nga po, nung unang araw na tayo'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, yun ang naging pangako sa atin na kahit kailan, hindi tayo mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, meron ka palang buhay na walang hanggan. Okay. Yun ang misyon ng ating Panginoong Yesus. Yun po ang naging kaparaanan upang ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay magkaroon ng kapatawaran sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon, may pasubali doon sa tatanggap sa Kanya. Okay. Then secondly, yung Kanyang mission ay on the cross and His resurrection. Nagkaroon ng katuparan po yung kapatawaran ng mga kasalanan sa sanglibutan nung naipako si Kristo doon sa cross. Di ba ang panalangin niya
Ama, hindi madali na mamamatay, pero ayon sa iyong kalooban, mangyari nawa. Amen. Sino po ang may mga anak rito? Okay. Sa mga parents, hindi po madali ang mawalan ng anak. Tama po ba? Mas gusto pa nga natin na hanggat maaari, tayo yung mauna. Kasi sila pausbong pa lang. Amen po ba? Nung ako'y ma-assign sa Palawan, that was 1985, namatay yung kuya ko at the age of 39. Field training ko, Palawan. Ang Palawan nun napakagubat. Sa buong Pilipinas, iyan ang, meron tinatawag na, iyan ang kampo ng devil. Maraming mga mangkukulam. Sino na napunta rito sa Palawan? Meron ba taga Palawan rito? Okay. Pasensya na kung meron taga Palawan rito. Na-assign po ako sa Nara, Virgin Forest. Nung ako po'y na-assign sa Palawan, ang sabi agad ng mga miyembro, Pastor, kung kayo po ay dadalaw sa kagubatan, sa Mariwara, kung iinom kayo ng tubig, huwag basta-basta kayong ihingi sa mga tao na native. Ang sabi doon, kung kayo po ay bibigyan ng tubig, ganyan, kuhanin nyo rin, ganyan. May ritual pa eh. Para daw mawalang saysay yung... Kung kayo po ay bibigyan ng tubig na nakaganyan, kuhanin nyo ganito. Kung kayo po ay may kumalapit sa inyo sa balikat, ibalik nyo. Ay yung unang punta ko sa syudad, from Nara to Puerto Princesa. Ang bus nun maalikabok yung kalsada, ang bus nun punuan. Hanggang doon, mas marami sa taas, parang bulaklak. Pag-akyat ko ng bus, may kumalapit sa akin ganon. Tapos nakangiti. Parang may lipstick. Kasi yung nga. Naalala ko sinabi ng miyembro. Pagkalabit sa akin, kinalabit ko rin. Tapos ngumiti sa akin, di ginitian ko rin. Siguro ka ako, patas na. Tinitingnan ko, magmula 3 oras po ang biyahe, magmula Nara hanggang Puerto Princesa, 3 hours. Sabi ko, hindi naman sumasakit yung tiyan ko. Hindi naman ako naduduwal. Effective ka ako yung sinabi. Effective. Pero sa totoo nun, kapatid, ang epektibo doon, dahil si Kristo ay nasa iyo. Amen? Amen po ba? Lahat po ng naniniwala ay pumalakpak. Amen. Hindi po yung ritual, hindi po yung paniniwala doon sa mga bagay-bagay na negative o yung mga native. Pero dahil si Kristo ay nasa iyo. Nagkaroon po ako dahil ako po ay church planter, ako po ay nagkaroon ng sakit dahil doon sa lamok. Malaria. At ang malaria na dumapo sa akin ay falciparum. Alam niyo po ba yung falciparum? Katumbas po yun nung sakit ng anak ni Ray Langit na nag-covered doon sa Palawan. Dinala siya sa US para ipagamot, pero namatay. 1 week na rin po ako nag-chill. Ito na naman, chill na naman. Konti na lang na pati yung ulo ko ay gusto kong ipukpok sa dingding. Nakatira po ako sa isang bahay na pag-aari ng hindi ko kakilala, basta nakituloy lang po ako. Church planter. Yung sala po nila na ang sahig ay kawayan. Dumating po yung isang miyembro from Puerto, galing ng Brooks Point. Dumaan lang po. Tandaan niyo po, dumaan lang. Nakita ako na nakahiga. Sabi niya, naku, pastor,
kailangan isasama kita. Hindi po pwedeng iwanan kita rito dahil lang sa delikado yung sakit mo. Dinala po ako sa Nara from siguro mga 15 kilometers away dun sa pinaka-town. Ang sabi po ng doktor, si Dr. Ramos, sabi niya, nako pastor, sabi niya, kung dinala ka rito bukas, ang punta mo ay kung sa Manila, North Cemetery. Ayun ang sabi ng doktor, North Cemetery. O Panakan, sabi, Panakan, cemetery yon. So, in-injectionan po ako ng quinine na pagka yung kanyang liquid ay napakalapot na pagka pumasok sa katawan, para kang sinuntok ni Manny Pacquiao. Talagang napakaano. Then, nung dinala po ako nung miyembro sa Puerto Princesa, natapat po ang Mercy Ship. Kung alam niyo po yung Mercy Ship. Isang ship na ospital from US. Kaya ang tawag Mercy Ship. Doon ang galing yung aking dextrose. Isa ako sa mga pasyente na ospital na ginawa ni Mitra sa Palawan. Nung ako'y napunta ron, yung isang pasyente ay nagkakas out ng demon. Christian siya, pero nagkakas out ng demon. The next day, patay. Si Pastor buhay pa rin. 1 month po ako na nasa ospital, hindi ko po pinaalam sa parents ko, kamamatay lang nung kuya ko ng May. Ano pang dahilan para sabihin ko pa sa parents ko, magiging burden pa nila ako. Pero the next year, 1986, bago po ako graduate sa Bible College, yung father ko naman po ang namatay. Okay. 2 lalaki sa family namin ang kapalit, katumbas ng aking pagiging pastor. Salamat po sa Panginoon, 2021, nagtapos po ako ng pagpapastor sa denomination for the last 39 years in the ministry. Amen po ba? Hindi po biro yung 39 years. Abay, kung babae ka na mag-aasawa ka at the age of 39, medyo alanganin na ng konti. Dahil, di ba? Kaya kung kayo yung mga dalaga, excuse me po, mag-aasawa rin lang kayo, mag-asawa kayo at the age of 25 to 30. Huwag niyo na pong palalagpasin yun kasi sayang yung inyong lahi. Ay baka doon sa lahi nyo, maging missionary, maging pastor, di ba? Tama po ba? Second, at the cross and resurrection, dahil sa pagkapako ni Kristo, natupad yung pangako doon sa Genesis chapter 3 verse 15. Natalo yung kaaway, wala siyang nagawa. Nagkaroon ng tagumpay. Amen. Pero hindi lang yon. Ang tunay na tagumpay ay doon sa resurrection. Dahil kung walang pagkabuhay, sabi sa Biblia ni Apostol Pablo, kung walang pagkabuhay, sayang ang inyong pananampalataya kay Kristo. Baliwala. Sabi niyo nga po sa katabi niyo, hindi pala sayang. Hindi sayang mga kapatid. Si Kristo na ating sinampalatayanan, si Kristo na ating pinaniwalaan, namatay sa krus para sa iyo at para sa akin, pero hindi na natiling patay, siya ay muling nabuhay. Amen. That is His mission. Okay. In John chapter 1 verse 33, it says, the way of the cross. In John 1:29, it takes away the sin of the world. Then, meron tayong awitin, the way of the cross is the way of divine love. That is in John 3:16. Meron po tayong awitin, the way of the cross leads home. Kung wala sa cross, kahit kailan, hindi tayo mapupunta sa langit. Salamat sa
John 14, verse 6. It says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. Ito po ay individual salvation. Kapatid, kung nanay ka, tatay ka, hindi dahil porke Kristiyano ka, yung mga anak mo magiging Kristiyano. Maliban na sila rin ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alam niyo po, nung maging Christian ako, isinuko ko yung parents ko, pati yung aking girlfriend na nag-iisa, childhood sweetheart, magmula 4 years old hanggang nag-college. Pagpasok pala sa Bible College, hindi ko alam na kailangang i-break mo yung iyong girlfriend. Sa part ko po, napakahirap noon dahil magmula 4 years old, naglalaro kami ng bahay-bahayan, nag-elementary, nag-high school, nag-college, kaming dalawa. Kapit-bahay ko lang po siya. Then all of the sudden, papasok ka ng Bible College, mahirap po, hindi madali. Doon sa mga nakaka-relate, alam niyo po yun, di ba? Pero salamat po sa Panginoon, pagka pinagkatiwala mo ang lahat-lahat sa Kanya, meron siyang nakalaan na talagang tunay para sa iyo. Amen po ba? Tanungin natin ang sarili, yung partner po ba natin, siya yung tunay na nakalaan sa atin? Hindi ka po ba napilitan? Hindi ka ba tinakot? Hindi ka ba tinutukan? Amen. Amen po ba? Personal relationship with Christ. Then, doon po sa may mission, in Matthew 28, verse 19 to 20, ano po ang sabi ron? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the age. Amen. Dito po sa verse na ito, kung bibigyan po natin ng interpretation, parang ba yung Great Commission para sa mga China, sa Chinese? Wala namang nahalong Juan. Tama po ba? Walang nahalong Pedro. Ano sabi ron? Go! Di ba si Go Chinese? Tama po ba? Napapagkamalan to ng China na sila yan Okay. Dahil meron pa doon, Ye! Di ba si Ye Chinese rin? Ay yung huli, sabi ron, and lo, 3 pangalan tinawag, puro Chinese. Buti wala yung si Alice Go. Sabi, Go, Lo, and Ye. Hanapin mo kung saan ka doon. Wala. Pero alam niyo po ba na sa buong mundo, the biggest total population of Christianity is in China? Hello? Minsan ang dami natin cellphone iPhone pa yung cellphone nyo. I-google nyo rin minsan para alam nyo. Ang alam lang kasi natin, Pilipino. The Christian nation of the world is Philippines. Very proud tayo. 80% of the total population are Christians. Ilan na po tayo ngayon sa Pilipinas? Almost 120 million. Yung 80% po na yon, iset aside mo lang yung Muslim, lahat yun Christian. Ganon ang bilang. Kasama yung mga kulturon. Pero tingnan niyo po, the total population of China, the biggest population in the world. Akala natin sa China ay yung underground church. Napunta po kami sa China, sa Chengdu, that was 2006.
Muntik po kaming mahuli ng pulis doon dahil sa 12 po kami. Sa tuwing lalabas po kami, alam na nila na Christian kami. Sa China po, bawal ang salitang Christianity. Bawal ang mission, Bible, pastor, missionary. Bawal yon. Bawal din po ang literal na Bible. Buti na lang, nagkaroon ng cellphone na merong apps na Bible. Nung araw, nung napunta po kami, ang cellphone pa lang ay yung... Okay. Pero hindi po pwedeng magkaroon ng Bible. Literal na Bible po ang dala-dala namin. Magtataka po kayo, may dala-dala akong 5 Bible sa luggage ko. Hindi po na-detect ng computer sa China pagpasok namin. Ang nakapagtataka, from Macau to China, yung isang babaeng kasama namin, pagdating ng airport, ng hotel, nakita ko po yung butcher knife na meron tatak na dragon. Bakit sa airport hindi na-detect yung butcher knife? Bakit pagdating namin sa hotel, yung mga luggage na merong sa gilid, di ba? Nung araw uso yun sa gilid, nandun yung butcher knife. Nagpapakita lang kapatid na yung presensya ng Diyos po pwede niyang bulagin yung nasa immigration, yung mga security guard para hindi makita yung butcher knife na ibinaon ng kalaban. Dahil sa Clark pa lang, alam na nila na mga missionaries kami, pagdating ng Macau, via Macau kami, huminto kami ng isang araw, kinabukasan, from Macau to Chengdu, bakit nadala namin yung butcher knife na hindi na-detect sa immigration? Yung proteksyon ng Diyos ay sumasa amin habang kami ay nagmi-mission sa China. In the Great Commission, sabi po rito, the doctrine of my mission. The Bible commands believers to gather in Hebrews chapter 10, verse 25. Kaya napakahalaga po yung gatherings natin every Sunday or Wednesday prayer meeting or Saturday. Basta merong gatherings ang mga lingkod o mga Christian. To devote themselves to worship, prayer, teaching the word, the observance of the ordinance, the baptism, and the communion. Sa CCMF po, meron kaming once a month communion ng mga pastor. No? Every first and last Thursday of the month, meeting po namin. Then last Friday of the month ay prayer fellowship po natin. Dati ay every week. Ito ay pagpapakita lamang na sa ginagawa natin ito, this will be the fulfillment of the command of Christ. Nung araw, ang akala natin pagka nakihalubilo ka sa communion, ito ay kaparaanan ng Diyos upang ikaw ay mapatawad ang iyong mga kasalanan. Tama po ba? Pero sa Christianity, ang ginagawa natin, kaya tayo nagpa-practice ng baptism and communion dahil alam natin na si Kristo ay nasa sa atin na at dapat lamang maalaala natin yung kanyang ginawa almost 2,000 years ago. Okay. Then second, the task given by God for the people of God to accomplish in the world. Doon po sa Matthew 28 verse 19 to 20, pagkaraan ng the cross, yung mission niya, pagkaraan ng resurrection, then after the resurrection, after 40 days and 40 nights, dito po sa lupa, nakihalubilo siya sa mga mananampalataya, then nagkaroon ng ascension. Bago po nagkaroon ng ascension, dun sa Mount Olive, nagpakita ang Panginoon sa mga alagad
naroon yung 12 disciples, nandun yung 70 individuals na naglilingkod sa Panginoon. Then sinabi niya yan, go ye and preach the word. Kaya yung command ni Jesus, hindi lamang sa aming mga manggagawa, hindi lamang sa aming mga pastor. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, you are a Christian, you must obey to preach and share the word. Amen? Amen po ba? Yun yung ultimate mission natin. Hindi kinakailangan na ikahiya po natin o itago natin si Kristo hanggang sa puso lang natin. Kailangan ay ilabas po natin. At yung pagiging Christian ay makita sa ating salita at sa ating mga gawa. Hindi po dapat magkakaroon ng conflict. Merong isang nabasa po ako sa FB, merong nagsulat doon. Sabi niya, the Muslim, they believe on the word. Yung Quran. Ang Christian, nagbabasa rin ng salita ng Diyos. Pero ang sabi niya, but I did not experience their love. Parang conflict, di ba? Alam niyo po ba yung dalawang religion na malaki sa buong mundo? Dalawa lang yan. Muslim and Christianity. Maliban doon, ilang libo na religion, maliliit lang yon. Pero ang number one na dapat ma-encounter natin ay yung mga Muslim. Nung kami po napunta sa Singapore for the seminar of Church Growth, yung mga umattend po rito ay hindi kinakailangang magpakilala at merong mga ID. Yung aming mga profesor ay nakasakay na namin sa aeroplano pero hindi namin kilala na siya pala ay, kasi may mga nakasuot na parang Muslim. Ang tanong, you as Christian, paano natin masisharean ang mga Muslim? O minsan, makita lang natin yung bihis nila, parang takot na agad tayo as Christian. Meron bang ganon? Hello? Totoo rin po ba ito sa inyo? Pagka nakakita kayo nung naka-sutana, tapos merong ano sa ulo, o babae na mata niya lang ang nakikita, iniiwasan niyo ba o nginingitian niyo? Nginingitian, okay. Salamat ate. Oh. Alam niyo ba ang Muslim, ang number one na kahinaan nila para masyera ng gospel ay yung makita nila yung love natin sa kanila. Yung respect. Kaming mga missionary, sanay na po kaming makihalubilo sa kanila. Pag kami mamimit, hello, hi, how are you? Kahit ano pa yung response nila, kung nakisamangot sila o nakangiti. Pero karaniwan na kanilang sagot ay ngingiti rin sila, hello. Ang mga Muslim po ay babad sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba yon? From birth to death. Binubuntis pa lang sila. Nasa sinapupunan pa lang sila. Nakalagay na kagad dyan. Laging sinasabi, there is no other God but Allah. The great prophet is Muhammad. Punong-puno po yan. Tapos, sa Quran po nila, akala natin yung Quran, ay punong-puno rin po yun ng mga Psalms, Proverbs. Si Jesus, small prophet lang. The greatest prophet sa kanila ay si Muhammad. Pero once na naibahagi natin sa kanila, Jesus loves you. Tataka yun. No?
Ganon din yung mga Chinese, yung mga Buddhist. Hindi nila. Marami kami na-encounter, yung mga Chinese, hindi nila kilala si Jesus. Paano nila makikilala maliban na sasabihin nyo? And there are lots of techniques how to share the Word of God. No? Maraming technique po, kaya lang wala tayong oras na magbigay. Ang isa lang, sample lang po. Nung kami nasa China, ang dala-dala ko po ay 2 ring, tapos meron akong maliit na magnet. Okay. Yung 2 ring na yon, pagka pinagdikit ko at pinapaikot, umiikot siya, hindi nahuhulog. Then, may kwento na kagad yun. Do you know? The 2 rings represent God and you. Hindi po nila maintindihan yung God, sasabihin mo, like Buddha. Pero pagdating sa Christianity, parang wrong yon. Dahil i-compare mo ang Diyos kay Buddha. Pero yun ang pinakamalapit na kaparaanan para maunawaan ng isang Chinese Buddhist kung sino si Jesus. Do you want to try? Sasabihin ko, do you want to try? Bigay mo yung 2 ring, pero yung magnet na itago mo na. Ano kaya? Nailagay mo na sa... Technique lang yon, technique. So itatry niya, kahit anong try niya, mauhulog. Oo, ganyan. Why? Because, ito yung technique ton, because you have no Jesus. Ha? I will try. Sabihin ko ulit, I will try. Nakuha ko na yung magnet, naidikit ko na sa isang ring, pagka idinikit ko, didikit, iikot ulit, then sasabihin ko, this is the reason why Christianity is always with God. There is a real relationship. There are lots of problems and typhoons in life. But the Christians are always connected with God. Oh, gagano sila. Oh. Do you want to try again? Natanggal na naman yung magnet. Kahit na ano-ano nila, hindi. Dahil sasabihin mo, ipagpipilitan mo, because you have no Jesus in your life. Ngayon, magtatanong na sila, who is Jesus? Ayan, pwede na kayong konting, alam nyo, na ang Chinese, mababait naman sila. No? Iba lang yung nababalitaan natin sa between Philippine Sea, ng US Philippine Sea. Pero once na maka-encounter kayo ng Chinese na very innocent about God at makapagbigay kayo ng pagsishare sa kanila, makikinig po sila at bago kayo magkakahiwalay, uhaw na sila sa salita ng Panginoon. Amen? Dito po sa Canada, naunawaan ko kayo, very busy ang mga tao rito, mga Pilipino, busy kayo. Pero salamat po dahil sa meron kayong church na kumakalinga. No? Maraming mga Pilipino dito sa Montreal ang nagkalat, iba't ibang kaparaanan ang ginagawa nila para mawala yung kanilang homesick. Pero kayo po ay naririyan para sila ay madala sa lugar na kung saan si Jesus ang tunay na sinasamba. Amen. Amen. The task was given by God for the people. Ikaw yon, kasama ka. Kasama ako. Okay? Then, sabi rito, to love God, then show the same love He offers us to others so they can come to know Him. Kung ano yung pag-ibig ni Jesus na naranasan natin, dapat yun rin po ang madama nila. Yung pag-ibig na yon ng Diyos na nasa sa atin, dapat yun rin po ang madama nila. Amen. The twofold mission. 2 lamang po ang mission natin with regards to sending us. Sabi rito, to love people and to teach people to love. To love people and to teach them to love others. Then lastly, what is the objective of Christian mission? Dito po sa ITP, bilang miyembro po ng ITP, 2 kasama ko po rito,
na missionary, si Pastor Francis, saka si Pastora Marge. Then yung iba po namin kasama, sila po ay mga kapatiran na we are planning to start the work here in St. Laurent. At dito po, sinasabi rito na the primary purpose of Christian mission is to spread the gospel message and Jesus' teaching. They aim to bring people to earth, to faith, inviting them into a personal relationship with God and the salvation offered through Jesus Christ. Ang ITP po, International Team Philippines, wala po itong denomination. Actually, si Pastor Donald Olivar, kasama po namin rito, kumalat po ang ITP sa buong Nueva Ecija, and we went to mission like Asian country, then US, then Canada. So ito po ay second time namin. Yung first time po namin ay 3 months, ngayon ay 6 months. Hopefully, by November, meron pong mga kasama na a-attend ng seminar for church growth in Toronto. Ang mag-host po ay under din po partnership with the International Team Philippines. In closing, sabi rito, the Philippines will become a missionary sending nation. Naniniwala po ba kayo doon? Noong 1981, yung Saudi Arabia ay tinawag na Saudi Fever. Maraming Pilipino ang pumupunta at kasama nga po sana ako doon. August 1981, pero June, pumasok po ako ng Bible College. Pero hindi po nakapaghihinayang na sinurrender ko yung Saudi. Ang kapalit po noon, yung isang flight papuntang Saudi ay napalitan po ng maraming beses na paglipad sa iba't ibang dako ng Asia, kasama na rin po ang Canada, kasama ang Korea, dahil sumunod po tayo sa tawag ng Panginoon. Amen. Bakit naging ang Pilipinas po will become a missionary sending nation? Sa buong mundo, sa bawat bansa, merong Pilipino. Tama po ba? Meron ba kayong may sasite na bansa na walang Pilipino? Halos lahat ng bansa, merong Pilipino. Hindi po mahirap na ang Pilipino ay maipadala sa iba't ibang bansa. Tama po ba? At dahil doon, po pwede, maraming mga churches sa Pilipinas ang lalapit sa pastor, sasabihin, Pastor, pag-pray mo nga ako, pupunta ako ng Hong Kong, pupunta ako ng Macau, Singapore, Taiwan, Korea, US, at Canada. Hopefully, yung pinag-pray ni pastor na nagkaroon ng answered prayer, pagdating sa kanilang mga bansa na destinasyon o destino, kung paano sila very eager to pray, ganon rin nawa pagdating sa bansa na pinuntahan nila, nandun pa rin yung init nung nais nilang naipag-pray. Kaya hindi po problema na ang mga Pilipino, pagka napunta sa iba't ibang bansa, ay magiging missionary kahit hindi siya pastor o hindi siya equipped. Ang kailangan lamang po ay seminar plus yung experience sa salvation. Then, that's it. Po pwede nang mag-start po ng gawain. Naniniwala ho ba kayo na kaya kayo naririto sa Canada? Dahil meron dakilang plano ang Diyos sa buhay nyo. Naniniwala ho ba kayo na kaya kayo nandito sa God is Able through the leadership of Pastor Chris Manipod? Dahil may nais na ipagawa ang Diyos sa buhay nyo para sa church na ito.
For 39 years in the ministry. 39 years. Ministry pa lang yon. Nag-start ako 1985. Pastor na po ako 1985. From 1977 to 1981, ako lang po ang Kristiyano sa family. Pero salamat po sa Panginoon. Bago namatay yung kuya ko, nasyaran ko po siya. Bago namatay ang father ko, naging Christian siya, umattend pa rin siya ng convention sa Rosales. Yung mother ko po, very faithful. Kagabi, meron ako nakilalang taga Santa Mesa at sabi niya, kilala ko yung mother mo, pastor. Very faithful siya. Nung siya ay nasa Metro Manila. Kinukumusta na, kumusta na yung mother mo? Ay, kako ate, nauna na siya kay Lord. And right now, meron po akong pamangkin na dalawa, pastor. Amen. May palakpak po doon ang Panginoon. Okay. Hindi po madali mag-raise ng isang pastor. Maraming battle. Hindi po madali na isang young people ay sumunod at talikdan yung kanyang course, talikdan yung kanyang plano. Yung kasabay ko sa Saudi na pinsan ko, nasa US ngayon. Nung ako'y nasa Bible College, lagi niya ako binibiro. Sabi niya, insan, meron na akong yung triple na patong-patong na mga gadget. Lagi kong sinasabi, yung verse ko, anong mapapala ng tao? What shall a prophet a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Kapatid, ano man yung yaman mo, gaano ka man naging successful sa mundong ito, pare-pareho ang pupuntahan natin sa lupa. Iisang hukay, the same size, kahit saan ka pa ililibing, the same size. Pero what matters is, you will be in heaven if you follow the will of God. Amen. Sabi po rito, in closing, Jacob was a cheater. Peter had a temper. David had an affair. Noah was a drunk. Manginginom rin pala si Noah. Jonah ran away from God. And Paul was a murderer. Gideon was insecure. Miriam was a gossiper. Marites na rin po pala nun, ano? Si Miriam lang yon. Martha was a warrior. Tagaluto lagi si Martha. Thomas was a doubter. Sarah was impatient. Elijah was moody. Moses slaughtered. Zacchaeus was short. Abraham was old. Lazarus was dead. But God that does not call the qualified, He qualified the called. Kapatid, sino ka man, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang kahinaan natin, pagka tinatawag ka ng Panginoon, huwag po tayong hihindi. Alam po natin, yung time natin ngayon, we are already on the end times na sinasabi. Pag-aaralan po natin yun, napakalawak. Pero isang bagay, ramdam na po natin. Ang isang bagay lang, maging tapat po tayo sa Panginoon. Share the love of God that you experience. Pagka fake, fake rin ang makikita sa atin. Pero kung genuine love ang maipapakita natin. Amen po ba? Alam ng Diyos yung puso natin. Alam ng Diyos kung ano yung iniisip mo. Alam ng Diyos kung tunay na masunurin tayo. His mission, my mission. Personal. It is not our mission, but it is your mission. Sabihin nga po natin, His mission, my mission. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa church ng God is able
with the leadership of Pastor Chris Manipod and his wife. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy niyo pong pagpalain ang iglesyang ito. Tulungan niyo po ang bawat isa ng mga miyembro at mga bisita sa bawat linggo na kanilang pananambahan, sa bawat araw ng kanilang pagtatrabaho. Maraming kaluluwa silang na-encounter. Dalangin ko, Panginoon, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng commitment na patuloy na maglilingkod sa iyo. Magkaroon po sila, Panginoon, ng time upang maibahagi ang iyong mabuting balita. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na habang kami ay may lakas pa, bagamat hindi po namin alam kung sa aming pagsunod ay ano ang magiging kasunod. Pero salamat po, O Diyos, dahil Ikaw ang nangako, hindi mo kami iwanan o pababayaan man. Salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong naging misyon, naging katuparan ito dahil kami ay tumatayo bilang Kristiyano. Tulungan niyo po kami upang ang misyon na ito ay manatili sa aming puso at aming maisagawa ang iyong naging misyon sa lupa. Salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Magandang Hallelujah. umaga po Praise the Lord. sa atin lahat. Amen. So you may be seated po. So napagpala po ba ang lahat? Amen. Grabe, no? Grabe yung tapang ni Bishop Romy sa pagsagot sa salita ng Panginoon. So napagpala tayo sa mga kwento na talagang istorya na yung pagkakatawag kay Bishop at ngayon full-time missionary. Amen. So this church will always pray for the missionary. Tama, natatandaan nyo ba kasama natin sa prayer items natin? Yung missionary, especially sa mga family nila ng mga naiwan na nasa Pilipinas. And we are so blessed na nandito si Bishop para mag-share sa atin ano nga ba yung nangyayari sa mission natin. Nananalo ba tayo sa mission natin or natatalo tayo? Pero glory to God, na habang nagpipreach si Bishop, the Lord lead me on this verse. In Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14, it says here, "The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil." Lahat po tayo, mananagot tayo, mabuti man or masama yung ginagawa natin sa Panginoon. Lahat po tayo accountable for God. Amen? So don't waste our life. Diba sabi nga, tatapon mo na rin lang yung buhay mo, tapon mo na sa Lord. Ipagamit na natin sa Panginoon. Amen po ba? So katulad sinabi, hindi lang sa Chinese binigay yun. Kay Goy, tsaka kay Yelo. Baka yun yung mga nasa notes nyo. All of us. And this church, one of our calling is to raise more pastors, not members. Amen? Because we believe that the power of the church is the sending capacity, not by attendance, but yung puso natin. Are we really involved in Matthew 28, verse 19 to 20? And are you willing na ipagamit sa Panginoon yung buhay mo? Sabi kay Isaiah, sino ang isa-send? Sabi ni Prophet Isaiah, "Here I am, Lord, send him." No. All of us, we need to participate in Matthew 28, 19 to 20. Lahat po tayo tinawag na mangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? So sabi din sa Bible, kung sino man yung nangangaral, pagpapalain natin. Are you ready to bless? You are blessed to be a blessing. Tama po ba? Kaya meron pong inihanda ang church na may konti po kami pagkakalob sa inyo, Bishop. Tanggapin nyo po. Pwede ba natin palakpakan? Ang gawain. And we are so privileged na nadinig natin kay Bishop. At alam nyo po, lahat po yun ng mga kinuwento sa atin, siguro baka 1% lang na pwede nating matutunan, ma-encourage sa atin ni Bishop. And maikli yung, wala pang 1 hour, no? Napaka-ikli. Kung ako papipili from Genesis to Revelation, ipakwento natin kay Bishop, para lahat tayo ma-encourage. And how many of you are tinatawag ng Panginoon na mag-pastor? Pag tinaas nyo yung kamay nyo, makikita agad namin kayo, tutukan namin kayo. So alam nyo po, napakasarap po na maglingkod sa Panginoon. And sabi sa Bible, wala tayong nakita na nagutom na pastor. Sabi ni pastor kanina, 63 years, walang maintenance. Sino yung gusto ng ganon? 63 years old, walang maintenance. Kaya alam nyo ba, pag lulugo-lugo yung pagiging Christian natin, I learned, kabag lang yun.
Kabag lang yan. So, tayo po tayo. Pagpalain po natin si Bishop sa pamagitan po ng panalangin. Ano? Pag-pray po natin siya. Kasama po yung team, yung ITP Philippines. Na nandito po sila, mga full-timer po ito na missionary. Hindi po sila nagtatrabaho. Lahat po yon is dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Amen po. So pag-pray natin sila, taas natin yung kamay natin. And we release the blessing ng congregation na ito. Heavenly Father, we raise you up, Panginoon, si Bishop Romy Rodriguez, kasama, Panginoon, ng ITV Philippines, na mga narito sa bansa, Panginoon, ng Canada, para mag-mission. Lord, gamitin mo yung buhay nila. Gamitin yung, Panginoon, ang kalakasan nila na mangaral ng salita ng Diyos, na tumulong dito sa mga churches, Panginoon, upang ipangalat ang iyong banal na salita. Lord, empower them with your wisdom, with your strength, O God, divine healing, and also you are the Jehovah Jireh, you are the great provider. Maraming salamat, Panginoon, sa mga churches na patuloy nagbe-bless sa kanila, sa mga tao, Panginoon, narito, na tinatouch mo na ngayon pa lang, Panginoon, they are ready to bless the team Philippines, Panginoon, sa mission, that they believe, Panginoon, sa Matthew 28:19-20, that every one of us is ready to participate in the Great Commission. And truly, O God, we declare that Canada is for Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Bishop, together with ITP Philippines. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Thank you po, Bishop. God bless po.